Ayan, good morning. Ayan, napakahirap din maging printer technician. Mababa lang yung labor, 800 labor lang. Tapos repair date halos 1 day to 3 days ayan, bago magpa-siya yung customer. Tapos sobrang hirap mag-repair, tapos kaka-cancel kasi mahal daw magagastos. So lugi rin siya pagre-repair ng printer. Gaya nito, sabi hindi ko makain ng papel, pinalitan ko na yung printer. So kailangan gawa ng solusyon dahil hindi ko makain ng papel, hindi naman siya pwedeng so lugi rin. Yan, pata ng printer head flex yan, kasi lumalagapak yung printer head. Tapos ngayon after mapalitan, wala na lumalagapak na printer head, yung hindi naman kumukuha ng papel. So yung rubber, dalawa, may repair history na to. Wala na din kasi yung mga tornilyo nito. Yan, wala na yung tornilyo. Tapos wala na rin yung nakagay dito. Yan, nagalaw na to. Yan. Tapos yun. So parang ang style, pinadiagnose lang ng customer, tapos hindi na pina-repair. So niya, hindi na ito paparepair. Siguro siya na magpapalit ng mga pinalitan natin. So lugi sa printer repair. Yan. So pagkatapos nating paganahin, scan natin. Yan, gumagana na yan. Yan, kumakain na rin ng papel. Ayan, napansin nyo, kumakain na ng papel. Tapos ngayon decline, ibabalik ulit natin sa dating sira. Decline repair. Kasi ang problema ay printer head, masyado daw mahal na. Ayan, sa printer head kasi yung niya. So 800 nakikitain mo lang, tapos i-decline pa yun. So magiging diagnosis na lang, di halos 400. Ganun ang mangyayari. Ayan, hindi siya nagpiprint ng maayos. Listen sa ating scan. Ayan, hindi siya pink lang kumpara sa mga repair natin, haba-haba ng repair natin, tapos decline lang yung repair ng printer. So, medyo lugi din. So siguro stop muna tayo sa accepting ng printer repair, kasi malimit. Ganun yung ginagawa ng may-ari. Pag printer head na yung problem, masolve yung ibang mga issues, kasi subukan na rin kasi nilang i-repair, tapos hindi masolve. So pag dinala dito, so parang pa-diagnose style lang. So medyo loss sa kita, medyo malaking mahina yung kitaan sa printer. So siguro ngayon stop muna tayo sa printer repair, focus muna tayo sa video card repair, kasi kitaan sa video card repair, mare-repair mo ito isang araw, makakadalang piraso ako. Tapos kikita ako sa isang araw ng kagaya nito, labor 6,000. So kikita ako 6,000 video card repair. Ayan, 6,000 yan, approved na may-ari. Ito 5,000 to. Ayan, RX 6600, 67 pala. Ayan, ito naman ay 24GB. So mas malaki kita sa video card repair. Sa haba ng pila ko ng repair na to, ayan araw-araw ganito ang haba ng pila ng repair ay so medyo mahirap sa printer repair. So kaya stop muna siguro tayo printer repair. Medyo lugi din kasi ang dami ko ng mga printer repair, medyo mahinang kitaan sa printer. So ayan, nagprint na siya. So ngayon babalik ko yan, papakita ko mamaya yung lumalagpak. Okay, patay natin. So yan, nabaklas na natin yan. Yan, tapos pati yung scanner. Yan, so ganyan siya kahirap kaano mag-repair ng printer. Yan, so ibabalik natin sa dating sira. Ibabaklasin ko pa yung printer head na yan, guys. Yan, kasi kukunin ulit natin, so ibabalik sa dating sira. Ayan, saka ito papalitan ko yan, baklasin pa yan. Yan, so pakita ko sa inyo later. Okay, so pabaklas, medyo matrabaho yun, guys. Ito. So ayan, napaklas ko na yung printer head. So ganyan siya, guys. Pagtatanggalin, so tanggalin pa dito. Ayan. So daming maraming ganyan, tapos tatanggalin pa ito, guys. Tapos yung sa ilalim na to. Ayan, bago mo yan so brand new ito, guys, kinabit ko na to.
So kailangan siya ikabit guys kasi para masolve yung problem. Ayun nga lang. So decline repair siya. Medyo lugi. Lugi guys pagka ganito. Parang ginawa pang testing lang yung pyesa natin. Ayan. So tanggalin ko pa ito guys. Yan. Brand new din to guys. So sobrang baklas talaga. So ito dito na natin siya kunin tong ano. Ayan, marami kong kunin. So babalik natin yung mga ano niya. Kasi ito mapansin nyo. May talim siya. Ayan, itong isa wala. So itong kanya, ayan o. Wala nang talim. Nakinis na. At baliktarin mo. Hindi na siya kakain ng papel. Pati yung kanyang feeder. Ayan o. Nakinis na. Ang layo ng pagkakala dito sa isa o. Ayan o, matalim siya. Yung isa wala nang ganito na parang ano, yung rubber banana nagayat-gayat. So brand new yung pamalit natin. Tanggalin ko na yan guys, ng flex na to. Papalit ko na yan, babalik na natin yung dati. Okay, so ayan, nabalik na natin yung ano, printer head, rubber, paper feeder. So try natin pakita ko sa inyo yung issue. Kabit ko lang. Ayan guys. So ganito yung issue niya. Pag inon mo siya, malagapak yan. Ayan. Power on. Yan. Yan. So ganun siya guys. Lumagalagapak. Nasira na siya guys. Ganyan. Stuck na yung ano yan. So yun yung problem niyan. So ngayon, hindi naman natin alam sira pala yung printer head. Yan. Medyo so, balik na lang natin to. Pinakita ko lang sa inyo na lumalagapak. Yan, pagkita natin. Pakinggan nyo. Yan, paron. Yan. So, nagapak yan. So, ganun ang i-ano nyan guys. Problem. So, di naman alam natin na sira yung printer head. So, kailangan natin palitan yung mga rubber nya. Dalawang rubber. Tapos ito. Para lang ma-confirm. Ano natin. Kaya lang, yun nga lang. So, baklas siya. So, medyo sayang lang yung oras din. Tapos yun, di pa pagka ng ano. Bali magagastos kasi mahal na kayo ng printer head eh. Nasa 2.5 na ganyan printer head ngayon eh. Ayaw na ng customer para daw bumili ng bago. Kasi ang brand new nito guys, may binibenta kami sa store. Just nasa 9,000 to 10,000 din. So, ayaw nyo pag nasa mahal daw yung printer head. So sayang lang. So diagnosis. So maraming oras ang nasayang sa atin. Sa halip na tayo nasa board level repair na. Ayan. So ang dami ko pang pila. So siguro ngayon baka stop muna tayo sa repair ng printer dahil sa mga gantong senaryo. Pag mga printer head ayaw gastusan. Malimit kasi ganun. Tapos minsan sila na yung nagpapalit, sila na yung nagre-repair, kaya parang sinasadya lang talaga na pa-diagnose. Kaya or else mag-change din tayo ng labor cost tapos diagnosis cost pa sa mga gantong issue. So kailangan natin mag-create ng more rules para sa printer repair kasi medyo sayang din. Kasi ito, ang gagawin dito, yung may-ari ay medyo nakapagbukas. Sila na magpapalit ng rubber, ng printer head. Ganun ang ginagawa. Same dun sa ibang mga kinuha na printer. Ganun ang ginagawa. So, sila na nag-aayos. So, ganyan guys ang sa mundo ng printer repair. So, marami nga sa YouTube eh. Ginagaya nila. So, minsan nga pag hindi na kaya sa YouTube, kasi kagaya nung nagawa ko, ay nagastos days niya is 4,100. So, ganito din. Epson din. Pero ginastusan niya. Ito ayaw gastos na may-ari. Kasi DIY yung estudyante na nag-DIY. Madadamay ng mga flex. Alam ko may video ko na upload. Okay, so yan ang repair guys ng printer natin. So yan ang sira niya. Okay, so hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye for now.